Ngayon ay pag-uusapan natin ang greenhouse gases at climate change. Napapansin mo ba? Mas mainit na kahit tag-ulan, mas matindi ang bagyo, mas madalas ang pagbaha. Ang tawag ito ay climate change. At isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng greenhouse gases sa ating atmosphere. Ang greenhouse effect ay natural na proseso na nagpapanatili ng init sa mundo. Kapag ang araw ay sumikat, ang init nito ay sumasalpok sa lupa. Ang ilang init ay ibinabalik sa kalawakan, ngunit ang iba ay naiipit ng mga greenhouse gases, gaya ng carbon dioxide, methane, at water vapor. Kaya umiinit ang mundo parang greenhouse sa taniman. Nakakapasok ang init pero hindi madaling makalabas. May iba't ibang klase ng greenhouse gases. Una, carbon dioxide. Mula sa pagsusunog ng fossil fuels, gasolina, uling at langis. Pangalawa, methane. Galing sa mga baka, palayan at mga nabubulok na basura. Pangatlo, nitrous oxide. May iba't ibang klase ng greenhouse gases. Una, carbon dioxide. Mula sa pagsusunog ng fossil fuels, gasolina, uling at langis. Pangalawa, methane. Galing sa mga baka, palayan at mga nabubulok na basura. Pangatlo, nitrous oxide mula sa abono at mga industriya. Pang-apat, fluorinated gases mula sa aircon, refrigerator at ilang industrial na proseso. Sobra ang greenhouse gases, mas maraming init ang naiiwan sa mundo. Ito ang tinatawag ng global warming. At ito ang dahilan ng pagtaas ng temperatura sa mundo, pagkatunaw ng yelo at pagtaas ng level ng dagat, matinding bagyo at pagbabago ng panahon, paglala ng tagtuyot, sunog sa kagubatan at kakulangan sa tubig.
Talo niya, Casey. Decision to save his life over his livelihood. When I saw that the wind was starting to tear the roof off, I decided I needed to run away. Outside his store, the typhoon also toppled an entire row of concrete posts. Typhoon Kome is the third storm to form around the Philippines within days, but it is the only one to make landfall, with winds strong enough to inflict this kind of damage. In towns further south where Kome's winds were barely felt, the rain worsened floods that have submerged communities for days after incessant downpours. It's been really hard. There's nowhere to sit, nowhere to sleep properly. Everything's underwater and we can't work. Ang climate change ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago sa temperatura, ulan at iba pang kondisyon ng panahon sa mundo. Hindi lamang ito simpleng tag-init, kasama rin dito ang matinding taglamig, matagal na tagtuyot at madalas na sakuna. Apektado nito ang kalikasan, hayop, kabuhayan at ang ating kalusugan. Emil, sa ngayon hirap pa rin ang signal sa ilang bayan sa Western Pangasinan. Nakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga telco. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation ng PDRRMO. Binayo agad ng malakas na hangin ng Agno, Pangasinan pagka-landfall dito ng Bagyong Emong kagabi. At kanina, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Emong. Nasira at bumagsak ang bubong ng isang simbahan. Wasak rin ang ilang bahay, establishmento at ari-arian. Nagtumbahan ng ilang poste, kaya nawalan ng kuryente at internet data signal sa lugar. Habang ang ilang barangay binaha. Magdamag din pabugso-bugso ang hangin at malakas na ulan sa Dagupan City. Habang sa Alaminos City, binuwal ng hangin ng isang puno at ilang poste, kaya nag-brown out sa ilang lugar. Nag-clearing operation na pero brown out pa sa 26 na bayan at syudad sa Pangasinan. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon sa bayan ng Agno at mga katabing bayan. Sa Kalasyaw, nadeskobring binubutas ng mga residente ang isang dike sa paniwalang mapapahupa nitong baha sa barangay Talibao. Pinahinto na sila ng engineering office. Ang pagkain na hindi. Bukod sa barangay Talibao, baha rin sa 23 pang barangay sa bayan. Lampas bahay na ang baha sa mga barangay ng Longos, Lasip, Lumbang at Mangkup. Dahil sa malakas na bugso ng hangin, nagtumbahan ng malalaking puno sa bayan ng Infanta. Nagbagsakan din ang ilang poste ng kuryente. Kuha naman ito kahapon sa Romulo Bridge sa bahagi ng Agno River. Makikita ang lawak ng baha bunsod ng mga pag-uulan. Kahit bata pa tayo, pwede na tayong makatulong na labanan ng climate change. Kagaya na lang ng pagtatanim ng puno, pagbabawas ng basura, paggamit ng bisikleta o paglakad, bawas sa usok. Pang-apat, pagpili ng renewable energy. At pang-lima, pagre-recycle at pagtitipid ng kuryente. Ipahuli ang lahat, ang maliit na gawain ngayon ay may malaking epekto bukas. Bilang kabataan, may boses tayo. Simulan ang pagbabago sa bahay, sa paaralan, at sa komunidad. Tandaan, isa lang ang ating mundo. Pangalagaan natin ito.